Hello mga kapatid, good morning po. At kamusta po lahat? Welcome na naman po sa ating page. Tatlong araw po tayo hindi nakapag-upload ng ating video. Ngunit sa araw to, papasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan na naman tayo ng pribilehiyo na makapag-devotion this morning. So, this morning I want you to open your Bible in the book of Proverbs chapter 13 and verse 19. Isang verse na naman po mga kapatid. At ang sabi po, the desire accomplished is sweet to the soul, but it is abomination to fools to depart from evil. So kapatid, nais kong tanungin sa iyo, ano ba ang desire ng puso mo? Ano ba yung desire na gusto mong ma-accomplish? Ano ba yung ninanais mo na ma-accomplish mo? Kung mayroon ka mang di-desirein sa iyong buhay, i-desire mo yung God's desire, hindi yung desire na pang sarili lang. I-desire mo yung mga bagay ng Panginoon. Katulad ni Peter, he desired to grow. Kaya sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 2 na sabi ni Peter doon na nagdi-desire siya na maging lumago siya sa salita ng Diyos. Tayo mga kapatid, dapat desirein natin na lumago tayo dahil ang paglago ay walang katapusan. Ang paglago ay habang tayo lumalakad sa Panginoon, dapat lagi tayong lumalago. Dapat lagi tayong natututo sa mga bagay ng Panginoon. I-desire natin na lagi nating basahin yung salita ng Diyos. Katulad din ni Pablo, i-desire na kahit siya ay nanghihina sa panahon na siya ay pinipersecute, siya ay pinapahirapan, siya ay dumaranas ng hardship sa kanyang buhay, i-desire pa rin na magpatuloy sa Panginoon, na magawa niya yung bagay ng Panginoon. Dapat ganun din tayo mga kapatid, i-desire din natin na kahit tayo nahihirapan sa buhay, na kahit tayo nahihirapan sa ating paglakad as a Christians, mag-desire pa rin tayo na huwag sumuko at magpatuloy lang sa kalooban ng Panginoon. Dapat i-desire natin yung kagustuhan ng Panginoon at hindi yung kagustuhan lang natin. Tayo kasi mga tao, kapag tayo nahihirapan, sumusuko na tayo agad eh. Kapag dumarating yung problema, hindi na natin napapansin o hindi na natin nagagawa yung desire na dapat sana ay para sa Panginoon. Kasi nandun na yung nagtatalo na yun sa isip mo na nahihirapan ka. So yung desire mo dapat na para sa Panginoon ay naisasantabi mo na. Dapat maging si Apostle Pablo tayo na kahit hirap na kahit pinipersecute siya, na kahit sinasaktan siya, na kahit na pinarusahan na siya, i-desire pa rin yung dinesire niya pa rin na makapaglingkod sa Panginoon kahit na nasa sitwasyon ng kahirapan na siya. Dapat ganun tayo mga kapatid, mag-desire tayo sa mga bagay ng Panginoon. I-desire natin mga kapatid. Sabi nga sa Psalms 37 verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of thy heart. Kapatid, kapag dinesire natin yung mga bagay ng Panginoon, yung mga desire natin na pansarili natin, kapag nakita ng Panginoon yung desire natin na siya yung una na dinesire natin at nagagawa natin na sumunod sa Kanya, yung desire natin sa puso natin na gusto natin mangyari, ibibigay ng Panginoon din yan. Kaya nga, sabi nga sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibibigay niya lang yan. Yan ay karagdagan lang. Kapag inuna natin yung desire ng Panginoon sa buhay natin, magpatuloy lang tayo. Kahit anong hirap na pinagdadaanan natin sa unahan, natural yan bilang isang Kristiyano. Dahil kulang pa yan sa pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo. So kapatid, nawa ay sa oras na ito, habang nanonood ka, ano ang desire ng puso mo? Ano ang gusto mong ma-desire? Ano ba ang nasa isip mo?
Desire mo ba na magpagamit sa Panginoon o desire mo na gamitin ng mundo? Kapatid, this is the time to choose kung ano ang desire ng puso mo. Kaya yun lang kapatid, nawa ay na-encourage kita. Maraming salamat and peace be unto all God's people.